magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Hala, kapag yung kumpanya nyo na yung nagtitipid, kabahan ka na. Kanina sabi ko kay Charm, nag-fluctuate ba yung ilaw? Hindi po, pinapatay ko po kasi dapat patayin na. Hoy! Ano na? Ano na po? Ay, nako. Mga leaders! Baka naman po! Ano na po? Grabe na. Nakikiusap na po. Alam mo, sa totoo lang, di ba yung nag-trending na balita recently na yung driver na naubusan siya ng krudo tas kinailangan niyang pumunta pa sa gasoline station, makakuha lang ng worth 400 pesos para lang malagyan. Yung mga in-interview na driver na umiiyak na. Correct. Tsaka yung mga yung mga tsuper na uubusin na lang nila yung laman ng kanilang tangke kasi wala na silang pampakarga. Kasi wala nga sila talaga pang kapital. Wala kasi talaga. Yun yung na-observe ko talaga kanina na anong nakaraan na nag-travel ako na kung ano lang yung maiipon nila na yung binabayad ng pasahero. Yun lang din ang papagas nila. So kung walang sumakay, umikot siya na maikot, maubos yung gas, wala na. O yun na nga. Grabe. Tapos may mga iba pang mga biyahe. Kasi yun nga alam mo yun, lahat po gumagawa ng paraan para magtipid. So may mga ibang mga bus companies na dati kahit na bumiyahe sila ng hindi puno yung bus, gagawin nila. Ngayon, kailangan at least kalahati. Pag hindi na kalahati yung number of passengers sa loob ng bus, hindi na sila babiyahe. Paano kung nandun ka, naghihintay ka, hoping, di ba? May appointment ka, may interview. May interview ka. Ay, sorry po! Hindi po umabot ng 50%. Alam mo, sa totoo lang, tinatawa-tawa na lang natin para hindi talaga tayo mabaliw. Totoo. Kasi nakakaaning. Kanina, nag-commute ako ng jeep kaninang umaga kasi may pinuntahan ako. Tapos, alam mo yung may isang pasahero na akala ko, parang estudyante. Tapos, sabi niya, sukli po, sabi ng driver. Sabi niya, okay na po kuya. Ramdam mo yung sa boses ng driver, ay salamat po. Na hindi na niya kinuha yung sukli. 'Di ba? Sana kung meron tayong konting extra. Correct. Diba? Gawin. Malaking bagay yun sa mga driver. Kasi 'di ba parang hindi siya mandate na lahat magtaas na din. Hindi. Hindi. At pag nagtaas na din, Kung kunyari, tumaas naman sila, hindi na mahabol kasi tumaas na naman sobra na yung pagtaas. Or pag nagtaas naman, hindi na rin makakasakay yung mga middle class. Kasi hindi na rin aabot. Tama. Kulang na rin din. So, ano gagawin namin ni Coliala? Ito sinasabihin ko sana. Nung past week, sinasabi ko na mas matindi pa rin ang COVID. Binabawi ko na po. Erase! Nakakaloka. Alam mo, promise, tinatawa-tawa ko na lang talaga. Pag halimbawa, usap-usap din kami dito, sabi nung isang kasamahan natin, sabi niya, paano na po, nag-full tank ako kanina, 9K na ang full tank. Sabi ko, hindi ko yan ma-experience kasi kami, konting pitik lang na nabawasan. Pupunta na ako ng gas station kasi baka mamaya, bukas makalawa, tumaas na naman. So, hindi ko pa talaga na-experience na i-empty out. Since this crisis happened, na i-empty out yung mismong tanke. Kasi every week nga tumataas. Kaya, talagang nakakalurke. Yun lang ang masasabi ko. Nung una, akala ko mas matindi po yung COVID. Totoo. Ngayon, naisip ko, it's a tie.
It's a tie. Mahirap. Oo. Totoo pa rin naman. Mhm. Para sa akin, mahirap pa rin naman yung yung health crisis kasi kalusugan yan eh. Oo. 'Di ba? Lahat naman po tayo pwedeng at any point in our lives pwedeng mamaluktot kapag ka maiksi ang kumot. 'Di ba? Oo. Katulad nga nito, pinapatay ang ilaw kapag hindi kailangan. Wag na nga mag-iwan ng mga nakasaksak, na mga nakaplug, 'di ba? Hindi naman kailangan. 'Di ba? Yung mga ganun, gawa tayo ng mga paraan para magtipid. Magagawa kasi natin 'yan kung tayo po ay functioning Oo. at healthy. So talagang mas matindi pa rin yung COVID crisis kasi health yun eh. Wala ka na magagawa kapag ka yung kalusugan mo na talaga at stake. Ito, natututo na yung mga tao kahit papaano magtipid. Nag-i-adjust yung mga kumpanya ng 4-day work Oo. week o di naman kaya may mga work from home talaga o di naman nagkakaroon ng mga Ayan, adjustment. tama. Alam mo yung aking kumikinang ulo analysis, parang kung hindi to na maagapan ng mga leader natin, this will fall to health crisis. Ayan na. Bakit? Doon na tayo papunta. Diba? Bakit? Kasi unang-una, yung mga pang-maintenance, kung wala ng trabaho, kulang na yung pera, Wala ano nang pang ibibili? pambili. Oo. Babagsak siya sa health crisis. Health crisis. Oo. So aabot pa po tayo dito Sana. mga sir at ma'am. Oo. Ano ba dapat gawin nila? Baka katulad natin hindi din natin alam. So hindi din nila alam. Charot. May mga Hindi ko alam. may mga nagmumungkahi na Oo. pwede bang adjust mo na yung VAT, pero Oo. nag-aalangan din sila kasi may mga maapektuhan din. But in some I other think way, may maapektuhan din meron talaga. talaga at meron eh. So check and balance. Alin po yung choose the lesser evil. Oo. Hindi ako ekonomista, so hindi ako para magbigay ng ng tama at yung sound advice. Hindi talaga ako ekonomista. Ako po ay nung una tagalustay sa ekonomiya. Ngayon, wala na pong panglustay sa ekonomiya. Oo. Ganyan. So I'm not an economist, hindi rin ako political strategist. Maarting ninalang lang po ako. So hindi ako makapagbigay. Basta ang alam ko, malaki ang may ambag ng mga nasa taas Yes, para oo. sa atin dito. Parang ito na talaga yung this is your time to shine. Parang Oo. nasabi na natin to a few weeks ago na this is your time to shine. Na kapag ka ganito na may matindi issues to the maximum level issues na crisis, 'di ba? How do you address it? 'Di ba? So, may mga trade-off talaga na gagawin. Meron. Halimbawa, yung mga politiko, wag mo na kayo kumuha ng mga sweldo nyo. Pwede din. Hindi, nasa sa inyo naman po yan. Kalahati lang ng sweldo nyo muna ikubrahin nyo. Oo. Bigay O kayo, nyo wag kayong bigay nyo subsidy sa gas. Hindi, wag kayong kumubra. Ayun. Sweldo lang. Oh. Yes, Nicole, paki-explain. Wala, I have no explanation. It's a statement with a period. Tapos yung Lumalabas na naman yung Nicole Ayala na Gabriela. dyan na. tapos ano yan, may tuldok yon, Jegs. Tapos, sinusian ko na, tinapon ko na yung susi sa dagat. Tinapon ko na sa Artemis 2, yung nasa moon. Diba? Yung Alam mo susi, ayaw nang buksan. Yung Na-imagine ko statement na yun, yung- tapos na. Na-imagine ko yung Nicole Ayala sa loob ng utak mo na biglang umawak ng plakay. Wait, ako muna. Teka lang, ang gusto ko talagang sabihin, huwag kang kumubra. Sweldo lang muna. Ay, nako, nakakalurking. Alam mo, isa din sa mga nakita ko na pinost ni Sir Art Samaniego, yung nag-ano sa atin. Sa From Manila Bulletin. Oo, na sabi niya, dapat kinakailangan may gawin. Kasi kung ang iniisip mo yung long term, paano kung wala ng market na aayusin mo? Ayan. Kung patay na. Kaya ang hero ko nga dun yung sinasabi na na parang kapag ka hindi tinanggal yung ganitong Oo, may long-term Oo, consequence. ano yung long-term consequence, Oo. ganyan. Paano kung patay na pula? Kaya nga, Ano pang long sabi term ko ang nga, sasabihin natin? aanin mo ang damo kung wala ng damo. Aanin mo, 'di ba? Totoo. Aanin mo yung mga ganyan. Ito yung mga sinasabi natin na hindi, well anyways, ayoko na lang magsalita bilang hindi nga ako economist, hindi ako political Nakikita ko talaga strategist. tumatayo yung Nicole Ayala na may placard sa utak mo. Nag-ano lang siya, nag-step back because she loves her life now. She has a husband and 2 kids to take care of. May istasyon na pangangalagaan, ganyan. Kaya step back lang tayo muna. Kaya Ganon. hindi po kami pwede sa sa AM. DZRH Wag kasi niyo hindi talaga. delikado po yung buhay ng Correct. pamilya namin. We love our family. Sabihin nyo na pong kasi mababash ka din dyan hindi nagsasabi ng opinyon. Oh. Sayang yung platform ng tambalan. Correct. Hindi nagsasabi ng opinyon. Hindi ikaw dito.
Tapos ikaw yung mabarel, di ba? May mga bagay-bagay po lumalabas sa bibig namin na hindi namin gusto minsan. Totoo, na tinatry lang po namin bawiin. 'Di ba? Pero alam mo, with ang main thought lang din naman talaga natin, Jegs, now is that ilabas din natin yung Filipino humor talaga at this point. Naalala ko yung isang video na napanood ko, babae, parang sabi niya, before my interview sa Germany. So nasa sasakyan siya, masaya siya, pakanta-kanta siya. Tapos after that, yung next clip is me after my interview in Germany. Tapos talagang buhos yung luha niya. Kasi daw sa Germany, ang mga tao hindi nagsusugarcoat. Pag sinabi niyang pangit ka talaga. Ganyan. Talagang real talk talaga. Ganyan. Dito kasi sa Pilipinas, tayo careful tayo sa feelings, baka masaktan. Sige sir, tatawagan na lang namin, di ba? We'll see what we can do, di ba? Tingnan po namin, di ba? Mga ganun eh. Wala ka namang narinig sa Pilipinas in our, ewan ko sa pag-a-apply natin at sa pagkakaalam ko, wala ka namang narinig na HR na nagsabi o kung sino man na nagsabing, alam mo, wali kasi yung skills mo eh. Hindi ka pwede sa kumpanya namin. Diba? Kulang ka sa ganda, paano ka naging beauty queen? Walang magsasabi ng gano'n. Nasasabihin sa'yo is mga sugar coat. So apparently parang dun sa video na yon ang sinasabi sa Germany, gano'n. Na hindi na siya sugar coat. Rekta na. Kung anong gusto ko sabihin sa'yo, sasabihin ko sa'yo. Tapos what struck me was yung mga comments ng mga Pilipino. Nakalagay doon, ate naman, malamang lumaki ka sa Pilipinas kasi adult na to eh. So, napagdaanan mo lahat ng mga iba't ibang klase ng krisis na meron tayo. 'Di ba? So, stand up. 'Di ba? Stand up tayo at ipakita ang galing ng Pilipino kasi kaya natin 'yan. 'Di ba? Tapos yung iba doon, ate naman. Alam mo naman ang Filipino humor. Palabisin natin sa mga ganitong sitwasyon, 'di ba? Ako yun na lang yung nakikita ko eh. Tawa-tawanan na lang kasi kung hindi talaga mababaliw talaga, promise. Ay, naku mga kabisyo, kasama mo pa rin tuloy ang buhay ang Love Radio. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That portion. Ayun, grabe na talaga yung ganap ngayon sa paligid natin. Grabe yung ganap sa paligid. Ano nga, nakakalungkot nga, may napanood ako sa News 5 ata yun na post na parang umiiyak yung manong driver kasi ni-interview siya kasi wala na nga daw siya panggas. Tapos may nag-comment pa doon na ayan, paawa effect na naman. Hindi po nagpapaawa yung mga tao. Alam mo yung nginig ng iyak niya na yung kino-compose niya yung sarili niya tapos pero nagbe-breakdown. Correct. Tapos may mga comment pa na mga ganyan. Hindi na. Ayun, Bayanihan binash tuloy siya. Binalak niya yung profile niya. Ayan. Tinignan ko rin. Pinalitan niya yung profile picture niya, ginawa niya na pong pipino. Natakot eh. Binash. Kasi this is not din po tayo. Oo, this is not the time. Kaya nga sabi ko, patawa-tawa na lang, ganun-ganun na lang, 'di ba? Hanapan na lang natin ng light stuff ang life. Ganyan. At wag na natin tirahin ng isa't isa. Correct. Hindi na yun. Talagang wala, sa tingin ko, walang nagpapa-victim, nagpapaawa. Maski yung mga upper middle class, yung mga middle class, umaaray na rin po talaga. Kasi isipin mo, yung doble or triple ng gastos, mahirap talaga. Yung hindi na lang ata apektado ng krisis ng gas ngayon itong si Alexander. Kasi hanggang ngayon, sa gitna ng lahat, nagsiswimming. Baka nga nagsiswimming pa yan sa sa crudo. Nagsiswimming ka ba siya crudo? Nakakalurkey. Ay, nako. Anyways, basta, yun na. Yun lang muna. At kami ni Diego ay may gagawin muna. Pero mamaya tayo banding-bandingan at usap po tayo later. Ha? Kwento na may hiwagang Bornay. Bye! Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!